Habang naghahanap kami ng posibleng matutulungan sa lugar ng Kibawi, Bukidnon, meron kaming nakita na isang babae sa gilid ng kalsada. Siya ay nangunguha ng mga gabi sa lugar na yon. Huminto kami saglit at pinuntahan siya. Nakilala ko si Christine. 15 taong gulang na at kasulukuyang nag-aaral ng grade 10. Naitanong ko sa kanya kung kumusta ang kanilang kalagayan sa lugar nila. Siya pala ang panganay sa kanilang 4 na magkakapatid. Ang magulang niya ay hiwalay na mahigit 10 taon na ang lumipas. Si Christine ang kasama ng papa niya at kaagapay sa pagtulong sa sakahan. Samantala ang kanyang 2 kapatid naman ay nakatira sa kanilang tiyahin para lamang makapag-aral. Si Christine at ang kanyang bunsong kapatid ay nasa poder ng kanilang ama, kaya siya na ang tumatayong ina nito. Kapag walang pasok si Christine, nagsa-sideline to sa pagtatrabaho sa bundok, pag-aarawan, pagtatanim ng mais at pag-aabuno nito, at kung minsan ay sumasama siya sa kanyang ama para manguha ng mga gulayin. Pangarap ni Christine ay maging isang lawyer, kaya kahit sa sobrang hirap ng buhay, kinakaya niya ito para matulungan ang kanyang pamilya at makapagtapos ng pag-aaral. Kapag pumapasok sila sa paaralan, nilalakad nila ang mahigit 10 kilometro para makarating sa paaralan. Kahit walang baon, tuloy pa rin sila sa pagpasok. Mga kalangga, nung maitanong ko tungkol sa kanilang ina, siya pala ay may sama ng loob nito dahil sa nangyari na hindi niya makakalimutan. Isang pangyayari na nakatatak na sa kanyang isipan, at kung darating man daw ang panahon na maging kumpleto sila, pipiliin niya pa rin ang sumama sa kanyang ama. Kung ano ito mga kalangga, panoorin po natin sa vlog na ito. At huwag kalimutang mag-like and share. So hello po mga kababayan, mga kalangga, welcome back muli sa ating channel. Ito po muli si Roel of Malalag. Sa mga bago pa lang po dito sa ating channel, please do like, share, subscribe, and please don't skip ads po mga kalangga. At ngayong araw na ito, nandito pa rin po tayo sa lugar po ng Pinamula, Kibawi, Bukidnon para po maghanap po ng mga bagong tutulungan mga kalangga. So kasama ko po yung grupo, at dito po mga kalangga, habang binabaybay po namin itong kabundukan, no, meron tayong napansin dito isang babae po, no, na andun po sa may gabihan, no? Andun sa baba may mga tanim po na gabi, mais. Napansin namin siya dito mga kalangga kasi ayan, para po nagtatrabaho siya, no? At ngayon po mga kalangga, no, kung deserve man niya ng tulong po natin, pupuntahan natin siya para makapanayan, ma-interview natin yung buhay niya mga kalangga. And isa din po yan sa target natin na matutulungan mga kalangga. Hopefully, no, na isa siya sa ating isa sa beneficiary din po ng Team Rochelle, no, itong babaeng ito. So ngayon mga kalangga, para mas malaman po natin yung buong istorya po ng kanyang buhay, samahan niyo po kami, no, or samahan niyo po ako para mapuntahan po natin siya dito sa baba, no. So ayun mga kalangga, nandito siya sa, yan, may mga gabi po dito. Kaya mo, kaya mo? Ha? Doon na? Yan. So, itong area na ito mga kalangga ay
Bali sakop na po ito ng lugar po ng Kibawi, no? Kibawi Bukidnon, at boundary po ito ng President Rojas, no? Sa may Cotabato area po mga kalangga. So parang may yung tubig. Sapatos ka. Sige, sige. May kabilang may kabilang daan po mga kalangga, no? Asan yung bandaya? Di. Ay, dito ba? So, ayun mga kalangga. May kasi. Doon po parang danawan siya, no? May mga tubigan po mga kalangga. Si Kuya Vic naman po ay nakasapatos. So, dito tayo sa may maayos po na daanan. Daming mais. Asan yun? Ayan, no? Puti. Puti na ba? Nakabaw. Oo. Mga kalangga, puntahan natin tong babae po na nangunguha po siya ng mga gabi. Ayan. Hello! Anong pangalan mo? Christine. Anong ginagawa mo dyan? Gumawa po ng gabi. Ayan. Ilang taon ka na? 16. 16. Okay lang ba mag-interview sa'yo? May vlog tayo. Ay, okay lang. Ako si Kuya Ruel. Oo. So, ikaw si Christine. Ilang taon ka na? 16. 16 years old. So, ang ginagawa mo, nangunguha ka ng mga gabi. Okay lang ilagay yung microphone? Sige. Para mas marinig yung boses mo. So, ayun Christine, nag-aaral ka pa? Opo. Anong grade mo na? Grade 10 na po. Grade 10. So, ang ginagawa mo ngayon, nangunguha ka ng mga gabi. Anong gagawin mo sa gabi? Ito po, ulamin po namin. Tapos yung katawan po, lulutuin po para sa baboy. Ah, para sa baboy. May baboy kayo doon alaga. Meron. O, sa inyo yun? Hindi po. Bale, Sa ka ng... Pinaalaga lang. Pinaalaga lang po sa amin. So, napansin ka namin dito, no, andun kami kanina kasi naghahanap kami ng dito sa inyong lugar, posibleng matutulungan. Isa akong charity vlogger. Oo. Familiar ka, Roel? Hindi. Hindi po. Hindi. So, parang dito po sa lugar nila mga kalangga, bibihira lang yung may mga cellphone, 'di ba? Parang hindi masyado kasi wala pong signal at isa pa, napaka bundok na yung lugar nyo. Wala kayong mga dito, mga kapitbahay? Wala po. Wala. Grabe. Di ka nagpasok ngayon? Hindi po. Bakit? Kasi po, may trabaho kong gagawin. Wala din naman po kasi magbabantay sa baboy. Ay, ko yung tagabantay sa baboy. Ano ka na, grade 10? Grade 10 na po. Ilan kayo magkakapatid? 4. 4 kayo. Kumusta naman yung buhay mo dito? Okay lang naman, pero medyo mahirap talaga eh. Oo. Bakit? Ano yung trabaho ni papa mo? Yung papa ko po kasi nag-extra lang din sa iba. So may may sideline lang. Tapos di naman araw-araw na may kita. Hindi po. Ano yung karaniwang tinatrabaho niyo dito? Nag-aararo po. Araro. Ano yun, sa mga ibang sakahan or sa Ibang sakahan sa ibang po. sakahan? So bali siya, arawan. Magkano yung arawan dito? Magkano 300. binabayad? 300. So, ikaw yung pinakapanganay? Opo. Ilang taon yung mga kapatid mo? Yung kasunod ko po is 12, tapos yung isa po 11. Yung isa din naman is 9. 9 yung pinakabunso. Ayun po. Si mama mo, andyan si mama mo? Wala po. Asan na si mama mo? Iniwan na po kami. Separated na sila. Opo. Ilang years na? Magte 10 years na po kasi 6 pa ako nung iniwan po ako ng mama ko. Parang 6. So si mama mo ngayon may pamilyang bago. Opo. Meron Si po papa siya. mo Wala pa. wala. So nakafocus siya dito sa pag-aalaga sa inyo. Grabe, kumusta naman yung buhay niyo na kasama niyo si papa niyo lang? Okay lang din naman po. So napipilitan kang magtrabaho din para sa mga kapatid mo. Opo. Okay lang ba na dito hanap tayo ng pwesto para Sige po. hindi masyadong mainit, no? So mga kalangga, ito po na si Christine, 15 years old. Hiwalay na po yung parents po niya.
andito sila ngayon sa kanyang papa, no? Si mama mo, may contact pa kayo kay mama niyo? Hindi na po. Wala na? Wala na po. So simula nung umalis siya 10 years ago, parang wala na siyang balita na asan siya nakatira, sino yung Ay, pamilya niya. meron na. Ay, last time umuwi po siya dito. Dito sa lugar Pero niyo? hindi po dito. Like, doon lang sa kapatid niya. So bali, di siya bumisita dito talaga sa inyong bahay. Hindi po. Okay. So kung anumang problema po nila, kumbaga, naging sa kanila na po yun, mga kalangga, no? Basta nakafocus tayo dito sa buhay nyo, no? Ano ba to? Araw-araw mo bang ginagawa yung pangunguha ng mga gabi? Ang daming gabihan dito. Minsan lang po. Minsan lang. Minsan lang. Kumusta naman yung pag-aaral mo? Okay lang din naman. Grade 10, ano? Grade 10. Ano yung pangarap mo paglaki? Yung pag makatapos ka ng pag-aaral. Gusto ko po maging isang lawyer. Wow. Grabe, bihira lang po yung ganyang kurso po, mga kalangga, nandito po sa... Ay, bago pa matanong ko lang, ano ka, katutubo ka? Yung mama ko po is Lumad, tapos yung papa ko is Ilonggo. So, halo pala ng dalawang Ilonggo tsaka, ano yung tribo ni mama mo? Para pong manubo. Manubo. Oo, manubo. Okay. So, ayun mga kalangga, no, grabe, nakita natin to. Siya lang talagang mag-isa, no? Wala kang kasama dito ngayon? Wala po, yung papa ko po nasa bahay. Sa bahay nyo. Wala siyang trabaho ngayon. Wala. Gaano ba kalayo yung bahay nyo dito? Sobrang layo po. Malayo. Grabe. So, pwede mo bang ma-share dito yung yung typical na buhay niyo diyan? Ano yung mga pinagdaanan yung problema? Siyempre, bilang panganay din, isa ka din sa nag-iisip kung paano din na magkaroon din ng kakainin, di ba? Kasi andyan yung mga kapatid mo. Yung 3 kapatid mo andyan sa bahay nyo? Wala po. Ay, wala. Yung 2 ko pong kapatid Oh. nasa tita ko po, tapos yung isa kong kapatid nag-aaral, pero dito siya nakatira kay papa. So, bali magkasama kami. 2 kayo dito. Opo. Ano yung kasunod mo? Hindi po yung bunso Yung po. bunso. So yung 2 andun sa tita mo nakatira. Ano sila, parang nag-aaral din sila doon? Nag-aaral po. Okay. So, bali ano lang kayo dyan, 3 na lang 3 kasama lang. si papa mo. Kumusta naman yung dyan? Kumusta yung buhay niyo dyan bilang lang? Kumbaga, hindi buo yung pamilya. Kumusta yung pakiramdam nun? Nung una medyo malungkot kasi alam mo yung hindi mo mararanasan yung nandyan yung ina mo na dapat siya yung nag-aalaga sa inyo. Pero pag katagalan, okay lang. Nasasanay ka na. Nasasanay na po ako. Ano yung mga pinagdadaanan niyo na talaga medyo mahirap para sa'yo? Yung grade 3 pa po ako noon, tapos na-hospital po yung kapatid ko. Yun yung bunso. Yung bunso po, tapos kailangan ko pong umabsent. Tapos nung araw na yun is exam, wala kaming pera. Tapos yung papa ko is nagtatrabaho siya sa bakery. Tapos Anong ginawa mo doon? ako po yung nagbantay kasi sobrang sobrang higpit ng amo ng papa ko. Like, kahit 100 hindi po siya pwedeng ipasihin. So dapat magtrabaho yung papa ko bago siya Bago makuha niya yung yung sweldo or bago siya maka-cash advance. Opo. So ano yung ginawa mo bilang panganay? Lumiban muna po ako sa klase upang ako yung magbantay sa kapatid ko. So bali ikaw na yung tumatayong magulang din ng mga kapatid mo, Opo. diba? Pero yung mga ibang kapatid mo, nakikita mo sila araw-araw? Or Hindi bihira po. lang? Bihira lang po kasi sila dumalaw dito eh. So magkaiba yung lugar Opo. kumpara dito sa inyo. Opo. So yung lugar ba ninyo dito, kumbaga, ano yung mga pangunahing produkto dito? Mais? Mais po. Minsan ka din nagtatrabaho sa mga ganyan? Opo. Yung mga sanggi? Sanggi, tapos yung nag-aabuno po. Nag-abuno ka din? Ano yung arawan? Arawan. Ano yun, every time na may nagpapaarawan, kinukuha mo kaagad? Opo. Pero paano yun pag magkasabay na yung pag-aaral mo, yung pasukan tapos trabaho, ano yung ginagawa mo nun? Minsan, kapag wala naman masyadong ginagawa sa paaralan, lumiliban ako para makatrabaho. So, kapag tapos na yung trabaho,
ano yan, kumbaga, sahuran na. Sa horan na Binibigay na kaagad yung pera. binibigay. Ano yung mga binibili mo doon sa kinikita mo? Binibigay ko po lahat kay Papa, parang hihingi lang po ako ng 100 para Pambaon. pambaon. Tapos yung 200 sa kapapa ko po binibigay. So, siya na bahala sa pambili ng Siya na bigas. po bahala. Okay. So, hanap tayo ng ibang ano naman. Parang mainit na. Dito tayo sa ano, sa may kawayan po mga kalangga. Yan. Kumusta naman yung ano mo, yung performance mo sa school? Ay, okay lang din naman po. Okay lang naman. Opo. Ano naman, kumbaga achiever din. Honor po. Wow, grabe. So, grade 10 ano? Ano yung balak mo? May grade 12 ba dyan sa inyo? Meron po. Ano yun, integrated school? Integrated na. So, kasama na dyan yung elementary, tsaka High high school, school. tsaka senior high. Opo. Yung kapatid mo na bunso, anong grade nun? Grade 3 pa po. Grade 3, so andun din siya, nag-aaral. Ano yung masasabi mo na nakabisita kami dito sa inyo? I mean, dito, na-meet ka namin, nalaman natin yung buhay mo. Huwag kang mahiya. Wala po. Kasi parang sobrang swerte ko po kasi bihira lang po talaga may mga vlogger dito. Parang first time niya na First makamit time. ng mga ganitong vlogger, tumutulong. Opo. So, ano ka ba, kumbaga, open ka ba kung ano yung maitutulong namin? Magtatanggapin mo ba yung kung ano yung maitutulong namin sa inyo? Opo. Okay. Regarding naman sa pangaraw-araw niyo, kumusta naman? Okay lang din po. Medyo mahirap din naman minsan. Ano yung konsumo niyo? Yung usual na kinakain? Bigas na mais. Mais. Ano, yellow corn yun? Yung puti? Puti po. Yung puti. Pero depende yun. Kung may harvest kami na yellow yung So may mga taniman kayong mga mais din. po. Kapag may mais kayo na kanin, ano yung mga inuulam nyo? Yan, isa na yan, gabi, ano Gabi. pa? Tapos, Mga gulay-gulay din may po. mga tanim din kayong mga gulay. Opo. Sanay ka sa Tagalog, ano? Oo. Po kasi, doon po ako pinanganak sa Maynila. Kaya pala. Ilang years ka doon? Parang Bago ka pumunta dito sa Bukidnon? pinanganak ko tapos Doon ka pinanganak sa opo, Maynila? lumipat po ako nung grade 2 po ako. Pumunta po kami dito sa Mindanao. Kasama si papa mo? Kasama po ang papa ko. Ay, grabe. So, parang ano na siya, parang sanay na siya sa Tagalog, mga kalangga. No? Kasi di ka rin makikita sa kanya na isa din siya sa, may ano siya, may lahi din po siya na katutubo. Manubo, ano? Manubo. Manubo. Pero ano yun, kumbaga, ano talaga yung pinaka, ano mo, bilang katutubo talaga. Somewhat, kung tatanungin ka, ano yung tribo mo, parang mas proud ka bilang ano? Bilang Manubo. Bilang Manubo. Opo. Pero syempre, alam mo mag-Ilocano. Hindi po. Ay, ano ka? Ilonggo? Ilonggo. Ay, Ilonggo pala. Ilocano. Ilonggo. Ilongga, ano? Ilongga. Oo. Basta Ilongga. Ilongga babae. Di ba basta Ilongga? Guwapa. Naloading si Kuya Vic. Oo. Basta Ilongga. Sumasali ka rin ba sa, ano, sa mga pageant dyan sa school niyo? Hindi po. Hindi? Ano, mahihain ka sa school? Hindi naman po, pero inisip ko po yung mga bayarin eh. Parang ano, parang Kulang sa financial po. sa financial, ano. Siyempre, gagastos ka dyan ng make-up, pambayad sa mga damit. Pero, halimbawa, shoulder naman yun ng, ng ano nyo, ng section nyo. Pero, hindi mo tinatanggap kung may mga ganong offer. Ano yung karaniwang ginagawa mo doon? Baga sumasali ka sa mga extracurricular, ganyan, mga activities sa school. Active ka doon. Opo. So, nung grade 9 ka, ano yung mga award na tanggap mo doon? Grade 9 is honor, tapos yung parang naglalaro ka ng chess. Chess player din pala. Kasi new school ko po to eh. Bago to. Opo, yung Saan ka old dati school. nag-aaral? Doon po sa Kadingilan. Kadingilan, sakop din yan ng Kibawi. Hindi na po, Bukidnon po. Parang municipality. Municipality ng Bukidnon pa, Kadingilan. No? Ibang munisipyo din po yan. Kasi dito sa kanila po, Kibawi, mga kalangga.
Sino yung ano dun? Sino yung ini-stayhan doon sa Kadingilan? Tita ko po. Andun yung mga kapatid mo din? Opo. Okay. Kaya pala hindi nila nami-meet po masyado yung kanyang kapatid ay dahil po malayo, no? Saan ba, magkano ba yung pamasahe papunta doon? 150. 150. Dito dadaan or dun sa kabila? Yung dito po, 150. 150. Kapag ka pupunta doon sa lugar nila, sa Kadingilan, asan yung kalsada, yung daan? Dito ba? Or balik doon? Meron po dito, tapos meron din po doon. So bakit naisip mo na mag-transfer ng school dito? Kasi po tatlo na po kami doon sa tita ko, tapos yung papa ko is yung bunso na lang kasama niya. So parang naawa ko kasi Gusto mo na kasama mo si Bunso. wala na po kasing tumutulong sa papa ko. Kasi yung kapatid ko po maliit pa. Kaya parang parang nakaramdam ka na si papa mo lang nag-aalaga dito, nagkatrabaho kasi di pa makapagtrabaho yung kapatid mo. So pinili mo na dito na lang na tumira. Kumusta naman yung buhay nila doon Ayun. sa mga tita mo? Okay naman sila doon. Opo. So mas pinili mo na lang na maging ganitong buhay, no? At least kasama mo si papa mo. Di ba? Maging kumbaga isa ka din sa katuwang niya sa pagtatrabaho. Ano? So sabi dito. Kumain ka na? Hindi pa po. Hindi pa. Anong oras na ba? Alas 12. Malayo yung ano niyo na. Opo. So, ano bang mais? Hello. May ano tayo dyan, Kuya Vic, yung tinapay? Binigay na namin. Wala na yung tinapay, yung biscuit. Ay, meron kami dyan. Ay, bigas na yung nadala natin. Oo. So, okay lang ba na magbigay kami ng bigas sa'yo? Ay, okay lang. So, ano yung masasabi mo doon? Maraming salamat po. Nahiya ka ba sa amin? Hindi. Medyo. Pero ano yan, mawawala din yung katagalan, di ba? Pag masasanay ka na, di ba? Kasi ang ginagawa natin, kumbaga, kumbaga gusto namin na malaman din po yung buhay mo para kung ano yung mga tulong na dumarating, makapagbigay kami sa'yo. Kumusta naman yung, kumbaga, yung pangaraw-araw niyo talaga? Nakakaya man? Kakain. Minsan po, naubusan po kami ng bigas. Meron ka dyan mga kamote, mga lagot man? Wala po. Wala kayong mga kamote. Opo. So, ang ginagawa nyo, Yung, ano yung po, diskarte mo? saging po. Saging. Yung saging. May mga tanim din kayong saging dyan. Meron po. Yan yung konsumo nyo. Opo, minsan kapag walang bigas, saging na lang kinakain namin. Nakakasurvive man kayo. Opo. Parang nasanay din kayo na ganun. Grabe, no? So, kumusta naman yung pagpapaaral ni Papa mo? Si Okay Papa ba lang. yung nagpapaaral sa'yo? Opo. O kasi pag senior high, pag high school, ano lang yan, kumbaga mga bayarin lang sa school ang ano dyan, di ba? Opo. Tapos pambaon. Ano ba yung karaniwang binabaon mo dun sa school? Ano po, kung pagkain lang is, doon na lang po ako bumibili. Minsan kasi wala kaming ulam. Pero umuwi ka dito pag lunch break? Hindi na po. Hindi na doon ka na kumakain? Opo. So bumibili ka ng pagkain doon? Mm. Okay. So, parang konti pa yun, di ba? Konti pa po. Oo. So, okay lang ba na matulungan ka namin? Na magkuha? Di ba? Sige, dito tayo. Yan mga kalangga. Parang sanay-sanay siya. Asan yung tsinelas mo? Andun po. Nakapaalang ano? Sige. Ano to, mga tumutubo lang dito sa inyo? Opo. Uy, hala, tubigan dyan Kuya Vic.
May ano kasi tubigan, no? Andun sa pinakagitna pala yung mga ano niya. Yung mga, di ba ganito yung Kuya Vic? Ito yung masarap na lutuin. Mm. Ano to, araw-araw nyo kinukuha nandito ng mga ganito? Opo. Araw-araw? Araw-araw din tumutubo? Ala, tubig mo yan eh. Sanay-sanay siya, oh. Di ba? Napakabilis po ng kilos mga kalangga. Christine. So maraming nanonood sa ating vlog ngayon, no? Iba't ibang tao, iba't ibang lugar. So ano yung masasabi mo sa kanila? Nahiya po ko eh. Nahiya ka. So ano na lang, kumbaga kung may tutulong sa iyo, ano? Kung merong tutulong, makakabalik kami dito. Opo. Okay lang ba na makabalik mi? Next time mapuntahan natin yung bahay mo, 'di ba? Yung bahay niyo para naman na makita din ng mga viewers, Opo. no? So sa ngayon, parang hindi na kami siguro magtatagal din dito. Babiyahe na din kami pauwi. So meron akong ibibigay sa iyo, no? Ito ay tulong to galing sa akin, no? Para may pambili ka ng ano ba yung gusto mong bilhin. Gusto ko po yung bayaran po yung ano po, yung sa moving up po namin. Kailan yung moving up niya? Ngayong March po, pero yung bayad po kasi, Ano na, May parang hinihingi na yung bayad, no? Kasi para yan sa ano nila, moving up ceremony po ng grade 10. Gusto mo bayaran yung moving up? Magkano yung bayad doon? ano po, bali lahat po is 1K po talaga sirado. 1,000. Para makasali ka doon sa moving up ceremony. Opo. Mm. So, anong grade na? I mean, pang ilang grade na yan? Third grading? Fourth na po. Fourth grading na? Para pang final na? Opo. Mm. So, ayun mga kalangga, no? Sana matulungan natin si Christine sa kanilang pang-araw-araw. Nung nag-ano na si mama mo, may pamilya ng bago. Parang ano yung nafe-feel mo nun? Ano po, pero hindi na po ako nabigla. Bakit? Parang, Kasi po, nung 6 pa po ako, lumayas na po yung mama ko. Tapos dito na kayo nakatira nun? hindi pa po, nandun pa po ako sa Manila nung Sa time na yun. Manila pa. So parang grade 1 pa po ako. Tapos may narinig na po ako na yung mama ko may bago na. Mm. Pero hindi Kahit, pa po ako kahit ganong edad ka pa, alam mo na talaga na. Opo. Pero hindi pa po kasi tulad parang wala pa po talaga akong pakis kasi maliit pa po ako. Tapos hindi naman siya like parang aalis siya tapos babalik naman, aalis naman. Tapos yung papa ko tatanggapin lang siya kasi yung papa ko gusto niya mabuo yung pamilya namin. Mm. So kahit may kasalanan yung mama ko, tinatanggap niya po. Pero bilang panganay, bilang anak, ano yung nararamdaman mo para kay papa mo? Naawa po kasi sa papa ko kasi kahit alam niyang may bago na po yung mama ko is naghihintay pa rin po talaga siyang bumalik. Kaya siguro hindi siya nag-asawa Hindi po po ng talaga bago. siya nag-asawa. Pero 10 years na 'di ba nung naghiwalay sila. Ano yung napapansin mo kay papa mo, parang nakafocus na lang siya sa inyo, Opo. sa pag-aaral nyo, pagtatrabaho. Opo.
Proud ka ba kay papa mo? Sobrang proud po. Kasi bihira lang po talaga na mayroon kang ama na katulad ng papa ko. Kasi po, para sa akin, hindi po lahat ng mga papa is marunong umalaga ng anak. Hindi po talaga. Kasi may na-encounter rin kami na gano'n na tatlong magkakapatid. Nung pagkawala ni mama nila, namatay. Si papa naman nila nag-asawa ng bago. So parang pinabayaan na yung mga anak. Pero iba sa'yo. Diba? Kasi nakapokus talaga si papa mo sa mga anak niya. Diba? Kapag sa mga activities sa school na kailangan ng parents, ano yung ano yung nafe-feel mo na yung iba kumpleto sila? Malungkot po kasi may ngayon pong months is meron pong family day na gaganapin. Tapos inisip ko na hindi na lang po pupunta. Ayaw mo umattend doon? Ayaw ko po talaga. Si Papa gusto niya kasi parang ma-experience ko Oo, daw. para ma-feel, ma-experience din ni papa mo yung... Pero ayaw ko po activity. talagang pumunta. Bakit naisip mo na... Bakit nakapag-desisyon ka na hindi na lang pupunta, hindi na lang sasali doon sa family day? Kasi po wala po talagang mama. Iba po talaga pag may mama ka. Hindi naman po sa nahihiya ako kay Papa pero iba po talaga pag nandyan yung mama mo. So parang ayoko na lang pong pumunta. So, wala ka mang sama ng loob kay mama mo? Meron po. Meron. Pero, hindi yun naging dahilan para hindi mag-focus sa school, hindi, kumbaga, hindi yun naging dahilan para, Siya po yung mama ko po ang naging inspirasyon ko po na magpatuloy sa pag-aaral. Tama yan. Siya yung motivation mo sa pang-araw-araw na ginagawa mo. Ano ba gusto mo pa i-prove kay mama mo na kahit wala na siya? Kaya po. I mean, kahit wala siya dito sa inyo, kaya niyong tumayo sa sarili niyong paa. Po. So, ang vlog natin ngayon dito, Christine, marami makapanood dito. So, malay natin, isa si mama mo sa makapanood sa vlog natin. May message ka ba sa kanya? Wala po. Wala kang message sa kanya? Opo. Pag halimbawa, bibisita bigla dito sa inyo. Hindi ko po alam anong gagawin eh. Kasi po yung tita ko, sabi niya, dadalaw daw po yung mama ko kasi siya yung sa moving up namin. Tapos hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Parang ano So, ka? naiiyak talaga ako eh. Parang naiilang ako tuwing nandyan siya kasi hindi ko po talaga alam. Parang may sama po talaga ng loob. Pero kahit naman may sama ako sa loob sa mama ko, nirerespeto ko po talaga siya Tama. bilang isang ina. So, okay yung ganong mo, no? Ganong pag-iisip no, na huwag kang magtanim ng magagalit sa magulang mo. Diba? Normal yan na makaramdam ka ng parang sama ng loob no, kasi sa nangyari, ginawa niya. Pero kahit baliktarin natin yung mundo, magulang pa rin natin siya, no? Sila. Pero yan, kumbaga darating din yung time na maging okay din, diba? Na maging civil na lang. Alam mo yun na kung makikita mo si mama mo, parang normal na lang na kumusta ma, ganun. Diba? Pero not to the extent na kumbaga babalik yung mo talaga, yung pinaka tag dito, yung pagmamahal mo sa kanya, di ba? Na hindi pares dati na wala pa siyang ginawa ng mga ganong bagay. Parang mahal na mahal mo si mama mo, di ba? Pero dahil sa ginawa, no, syempre yung mga anak po yung magsasuffer, no, kagaya ni Christine bilang panganay. So, yun, biglaan ba yun nag-asawa siya ng bago or parang biglaan yun? Ano po yung time na yun kasi nasa Maynila pa po kami noon tapos sabi ng mama ko na pupunta kami sa Mindanao kasi taga dito siya tapos isa pa mayroon daw silang meron daw silang lupa. Dito yung sa Kibawi? Hindi po, doon po sa Kadingilan. Kadingilan. Okay. Which is uumahin po daw or sasakahan po daw ng papa ko. Tapos si papa mo sumabay din dito? Opo, sumabay din po. Kasi hindi ko alam parang love na talaga niya yung mama ko. Parang ganun po. Kahit alam niyang may kasalanan, pumayag po siyang pumunta kami dito. Tapos, after po nung 1 week, sabi ng mama ko na kukunin niya raw yung bunso namin
nandun sa Davao. Kasi, pinanganak yung bunso ko dito sa Bukidnon. Tapos, bumalik yung mama ko sa Manila, hindi niya po dala yung bunso namin. Sinabi niya, pinampo niya po raw sa kapatid niya Hala. na walang anak. Ano yung reaction ni Papa mo? Hindi ko po talaga alam kasi bata pa po ako eh. Siyempre ano ka pa nun, wala pang ano pa talaga, wala ka pang masyadong alam sa mga nangyayari. Opo. Tapos yun po yung unang dahilan kung bakit pumayag yung papa ko na pumunta kami sa Mindanao para makita po yung bunso namin. Tapos yun po, yung 1 week na kami dito sa Bukidnon, sabi ng mama ko na aalis muna siya kasi kukunin niya po raw yung bunso naming kapatid. Kukunin niya po. Pero hindi po niya kinuha. Pumunta po siya ng Maynila. Pumunta sa doon. Opo. Parang lumiko siya sa plano. Grabe. Pumunta po siya ng Maynila para po magsama sila sa Ay, sakit nun para kay Papa mo. So iniwan po kami. Dito sa Mindanao. Ano po. So ano yung pinakaunan yung dito? Kumbaga, syempre nangangapa pa kayo dito, kasi hindi kayo taga Mindanao. Dito, di ka dito pinanganak. So ano yung pinakaunan niyo talagang ginawa ni Papa mo? Asa kayo nakatira nun? Doon po sa Kadingilan po. Kadingilan. So si Mama mo naman andun bumalik sa Maynila. Opo, bumalik po So siya. nagsama na sila ng Nagsama na po. bago niya. Grabe. Grabe yung kumbaga yung reaction din ni Papa niya nung time na yun siguro, Pero ngayon, talagang after 10 years na ba yung lumipas? Opo. Parang si Papa mo, nasanay na lang na kayo yung kasama. Pero sometimes ba baga, napag-usapan din niya tungkol dun kay Mama mo? Meron po. Minsan po, pinag-uusapan po namin yung mama ko. Sabi niya, gusto niya po raw bumalik yung mama ko. Tapos ako po, parang pa siya, parang umaasa pa siya na babalik din si Mama mo sa kanya. Pero para sa'yo, bilang panganay? Ayoko po hindi ko po gusto na maulit po yung nangyari kay Papa eh. Kasi trauma, yung trauma po talaga nangyari. Hindi lang para sa kanilang ama, kundi para sa mga anak po na nakaramdam din po ng ganito. Parang naging contented ka na lang na ganito yung trabaho mo, kahit magtatrabaho ka dyan sa sikat ng araw. Basta kasama mo lang si Papa mo. Opo, okay na po yun sa amin. Okay na yun sa'yo. Pero si Mama mo ngayon may mga anak na. Mayroon po siyang isang anak. Dun sa bago niya. Opo. Grabe Grabe pala yung buhay ni Christine, mga kalangga, So, ayun lang Christine, may papayo ko sa'yo. Tatagan mo lang yung loob mo, Kasi wala ka bang ibang aasahan kundi yung sarili mo lang din, di ba? At wag mong kalimutan yung, syempre una sa lahat, magdasal palagi. At yung respeto mo sa magulang mo, huwag mong alisin, Kahit ganun ang ginawa ni Mama mo, yung respeto andun pa rin, Kung magpapakita man siya sa inyo, ipakita mo yung respeto sa kanya, Pero nasa sa'yo yun kung ano yung magiging reaction mo, ano yung magiging action mo doon kay Mama mo. At lastly, focus ka sa school, sa pag-aaral mo. Sino bang nagsusuporta sa iyo sa pag-aaral? Si Papa mo lang? Usually, magkano yung mga binabaon mo dyan? Po, tag 10 po kada araw. 10 pesos. Ano ba, pag pumupunta ka ng school, ano yung ginagawa nyo? Naglalakad kayo? Naglalakad lang po. Uy, ang layo. Sobrang layo. Minsan late. Ay, grabe. Kasama mo yung kapatid mo? Hindi po. Ikaw lang mag-isa? Opo, ako lang Oh. mag-isa. So, doon kami galing, mga kalangga, sa kanilang paaralan banda, Pagpasok pa lang namin dito, grabe yung yung daanan, 'di ba? Bangin po yung gilid, mga kalangga. Tapos yung pagpunta pa lang dito, rough road siya, So, isang malaking hamon din para kay Christine na nilalakad niya yun, ganun kalayo. Sa amin nga, tatanong kami kung anong lugar na ba ito, ba't ang layo na, 'di ba? Pero every day, saan ka humuhugot ng lakas para magpatuloy pa rin sa buhay, syempre sa pag-aaral mo? Kay Papa. Siya yung inspirasyon mo. Parang nakita mo talaga sa kanya na kailangan mong magsumikap para
matulungan mo din si papa mo someday. Ano? So lawyer talagang gusto mo na makuha na trabaho soon. Opo. Grabe. Isang malaking ano yan, di ba? At believe kami sa'yo, Christine, di ba? Kasi ngayon pa lang nakita namin yung ano mo, yung pagiging isang tawag dito, magandang halimbawa ng estudyante or anak, no? Ipagpatuloy mo lang yan at syempre kung ano man yung maitutulong namin sa'yo. So pag meron kami ibibigay na bigas, paano mo dadalhin dun? Ano na lang siguro, meron akong ibibigay sa'yo dito na ano, may so ako na magbayad dun sa ano mo, dun sa tag dyan, sa moving up mo. Tapos ito naman panggastos nyo sa pang-araw-araw, ha. Opo. So masaya ka ba sa ano? Sobrang saya po. First time mo ba na makatanggap ng ganitong tulong Opo. na binigay sa'yo? Opo. First time po. Ano yung nasa isip mo ngayon? Hindi na po mamabilima yung papa ko. So, para naman sa sa pang-araw-araw nyo, basta ano ka lang, kumbaga, unahin mo yung bigas talaga, no? Kasi bigas talaga yung pinakapangunahin. At yung pang-ulam nyo, kahit kukuha kayo dyan ng mga gabi, ano pa ba? Takway. Opo, takway. Tapos mga gulay, may mga gulay kayo doon. Opo. Malay mo, Christine, sa vlog na ito, no? Ito yung magiging simula ng pagbabago ng buhay nyo, di ba? Hindi ko lang maipapangako na kailan kami makakabalik, pero asahan mo na makakabalik kami ulit dito sa lugar nyo, di ba? At mapuntahan namin yung bahay nyo kung saan ka nakatira at ma-meet namin si papa mo. Ano? So, siguro sa ngayon, di pa namin mapupuntahan yung bahay nyo. Andito ba yung daanan nun? Opo. O kasi parang naghihintay na yung ulan sa amin. Oo. Bababa pa kami. Almost 2 hours kasi yung biyahe mga kalangga, no? At kailangan din namin na makauwi po sa bahay na bago po yung bago dumilim, no? Kasi walang masyadong mga street lights yung lugar dito at medyo delikado din po mga kalangga kasi yun nga, umuulan dito, palaging umuulan at madulas, no? Madulas po kahapon po, muntik na kami doon sa bangin. Buti na lang na preno ni Jan yung bunggo. So ano yung last message mo, Christine, para sa aming lahat, no? Syempre sa mga viewers din natin. Maraming salamat po sa binigay niyo pong tulong. Ano, makakatulong ba yan sa iyo? Opo. Sobrang laking tulong na po ito para sa akin. Syempre yung moving up ceremony, no? Parang parang magkaroon ka ng peace of mind na, ay salamat kasi mababayaran na namin yung moving up, di ba? Yung isipin mo na lang yung pang-araw-araw nyo, di ba? Malay mo, Christine, di ba, na marinig ni Lord yung mga pangarap mo. Ano ba yung pinaka-pangarap mo para sa pamilya mo? Magkaroon po kami ng magandang bahay kasi po simula po bata po ako, parang wala po talaga kaming magandang Ay, hindi ka nakaranas na tumira sa magandang bahay. Ano ba paano ba i-explain yung magandang bahay or komportableng bahay? Parang yung kwarto po is, May maayos na kwarto, higaan. kahit po magkatabi po kami, hindi Kayo po lahat. yung... Okay lang na magkatabi kayong Opo, lahat. basta po mayroon po kaming yung tinatawag na sala or kusina. Bakit ba? Ano yung bahay niyo doon? Sa Bahay lang po namin is kung saan kami kakain, doon po kami matutulog. Grabe. So parang lang siya, parang kubo. Opo, Kubo style lang na po talaga siya. kung dyan kayo kumakain sa sahig na yan, dyan din kayo matutulog. Opo. Grabe So yun yung pangarap mo talaga na magkaroon kayo ng sariling bahay. Opo. Na komportable, nakahiwala yung sala, yung tulugan, Opo. yung kainan. Saan kayo kumukuha ng tubig? Sa po, doon po sa sapa. Ikaw yung nag-iigib? Or si papa mo? Hindi po, kami po dalawa ng kapatid ko. Palitan kayo? Or sabay-sabay? Sabay-sabay kayo na Sabay-sabay nag-iigib doon? po. Grabe, So, lang, kumbaga, ganun talaga ang buhay, Christine, di ba? Ito ay isang pagsubok lang, di ba? Pagsubok lang kung hanggang saan lang yung, kumbaga, hanggang saan yung katatagan mo, yung
yung ano mo, yung pagiging yun nga, hanggang saan yung pangarap mo talaga, no? Kaya ayun lang, magpatuloy ka lang, no? Someday giginhawa din yung buhay niyo, di ba? At ayun, Christine, alis muna kami, ha? Sige po. Okay. So pagbalik namin, baka dito ka ulit namin mapupuntahan, ano? Okay lang ba? Opo. O, kasi kasama din namin si Kagawad mga kalangga, no? Siya yung nagturo sa lugar na ito, no? Tinuro niya yung area na ito kung saan na pwede natin na mabisita mga kalangga. So yun, habang naglalakad, nagbabiyahe kami, na daanan po namin si Christine mga kalangga. So ano, Christine, ingat ka dito, ha? O marunong ka magmanubo? Hindi po masyado. Hindi mo masyado. Ano yung mga alam mo mga manubo na mga words? Nahiya po ako. Kung sinahaw. Kama siya, kanang, ay, huwag kang umiyak. Oo. Ay, hilak. Ano pa yung Quebec? Pero ano, naintindihan mo lang. Opo. Pero hindi ka makapagsalita en diretso talaga. Kasi di ka siya dito lumaki mga kalangga. Doon siya pinanganak sa Maynila. What part sa Maynila? Anong lugar? Sa Bulacan po. Sa Bulacan. Kapitbahay ka ni Kuya Victor. Ano? Oo. So, yun nga, nanibago sila dito. Pero ilang years ka na dito simula nung lumipat kayo dito sa Mindanao? Ano po? 6 years old ka ba doon sa Maynila? Opo. So, parang ano na, tag dito, 9? Magte-10. Magta 10 years. Opo. Simula din nung nag-separate si Papa mo, 'di ba? 10 years na. Opo. So, at least 'di ba? Sa loob ng 10 years nakaya niyo nga na kayo lang, 'di ba? So, mas kakayanin niyo pa, no? Basta 'yun lang patuloy lang, padayon lang. Og syempre salig sa Ginoo. Christine, alam mo na. Ha? Kunin ko yung microphone. Magkuha pa ka dito or mo uli na ka? Muli na. Oo. So, Christine, meron kaming ibibigay na ikaw na bahala kung paano mo to yung bigas kasi kung meron ka dito matatawag dito na halimbawa may dumadaan diyan ng mga motor, pwede mo ipasakay yung bigas, ha? Kasi yung bigas binili pa namin 'yan, no, para yun nga, kung may makita tayong kagaya nila na tutulungan natin, meron tayong maiabot na bigas. Ibababa namin doon, no? Sabay ka na lang dito sa sa yung tsinelas, ayun na. Sa tsinelas na siya. So ayun mga kalangga, meron tayong dalang bigas dito, no? At least man lang makakatulong sa kanila. Tara, sabay ka dito, no? So di na kami makakapunta dun sa lugar nyo, no? Sa bahay nyo, kasi nga parang maulan na. May mga dumadaan ba mga motor dito? Meron. Pwede man masabihan mo sila, di ba? Na masisuyo ka lang na mahatid ng bigas. Para may pangsaing kayo ngayon. Alright. Net. Ang buga. Ang buga. Parang nakangiti si Kinit ngayon. Guming ang buwa. Ayan. Dire ra? Oh. Katribo mo pala ito, oh. Asa dire na sa baba. Yan, it's Christine net. Ako'y kinikilig. Diba? Wala na ito. Okay lang dire? Sige, pero kailan makakasamang dire? Grabe si Kinit. Ano masabi mo kay Christine? Ha? Ha? Kinilig si... Parang kinikilig si Kinit eh. Isa din sa net, kumbaga tag dyan, breadwinner, no? Breadwinner siya ng kanyang pamilya. At yun nga, nagtatrabaho din siya dito sa arawan, sa gabihan, sa maisan para sa kanyang ano yung may papayo mo sa kanya. Siyempre isa din sa namin, scholar, no? Beneficiary, kagaya mo din na beneficiary. So ayun, kasama na namin dito para tumutulong sa sa pagbablog. Yun sa akin lang masabi ko sa kanya. Nakita ko sa kanya na sobrang sipag niya magtrabaho at kasi doon pa lang kanina nakita ko siya nag-ano na siya ng mga Gabi. gabi.
para dalhin niya sa taas sa bahay nila para yun ang sasaluhan nila. Grabe, nakita ko kanina, sobrang sipag. Ano nga ulit pangalan mo? Ay, Kristen. Kinit nga pala. Ako'y kinikilig. Bakit kayo Okay na? Sige, balik lang may puhon na. Siyempre, di na namin magigun kung kanus. Basta bigla-bigla na lang kaming pupunta dito. At dito na lang kami didiretso, di ba? So, malay namin na kikita ka namin ulit dito na nagtatrabaho. Kasi kasama din naman namin si Kagawad, no, na alam din yung bahay nyo. Alis na kami, no? Net? Paalam ka, Net. ako'y kinikilig. Kinikilig si Lindon. Bakit kayo lumapit ako'y Kaya yan, thank you po mga kalangga. Paalam po. Bye-bye.